ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kung gumagana ang pagpapanggap ni Patricia sa lahat ng tao, ibahin niya si Tinang. Hinding-hindi maniniwala si Tinang sa pagbabalat kayo ni Patricia. Abangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Nag-flashback lahat ng mga nangyari ng gabi ng kaarawan at kamatayan ni Attorney Meredith, ang mga ginawang plano ni Patricia para maging malinis ang trabaho kahit siya pa mismo ang gumawa ng krimen. Naging maayos ang trabaho niya. Pinapagpanggap niya ang tauhan niya na maging si Patricia nang magpunta sa coffee shop. Ginamit nito ang ID ni Patricia at sinuot ang gown nito upang mas maging kapani-paniwala. Nakalusot si Patricia sa bahay ni Attorney Mir dahil nalaman niya ang lihim na daanan sa likod ng bahay nila dahil sa pakikinig niya sa usapan ni Naira at Trixie. Habang inaalala ni Patricia ang lahat ng mga ginawa niya, wala man lang halong pagsisisi. Pangiti-ngiti pa siya, hindi man lang kinilabutan sa matinding krimen na ginawa niya. Nagpaalam nga si Lilet kay Tinang na matutulog siya sa bahay ni na Patricia dahil inimbitahan siya ni na Patricia. Nag-aalala si Tinang sa pagpayag niya kay Lilet dahil sigurado si Tinang na pakitang tao lang ni Patricia ang mga pinapakita nitong kabaitan sa kanya. Maaaring ginagamit lang ni Patricia ang pagpapanggap niya para bumalik sa kanya si Ramir. Baka pwedeng umatras na si Lilet sa pagpunta sa bahay ni na Patricia, lalo pa at hindi siya kasama. Baka walang magtanggol sa kanya, sakaling magbalik ang kasungitan ni Patricia. Hindi mapalagay si Tinang. Pinakalma ni Lilet si Tinang dahil sa palagay naman ni Lilet ay nagbago na naman si Patricia. Magtiwala muna sila sa ngayon. Bigyan na muna ni Tinang ng pagkakataon si Patricia dahil baka naman gusto na talaga niyang magbago. Hindi na tumanggi si Tinang kahit nagdadalawang isip siya. Nagbilin na lang si Tinang kay Lilet na huwag magpapaapi sakaling saktan siya ni Patricia. Magsumbong siya agad kay Ramir o kaya ay tawagan agad si Tinang. Kahit 10 oras pa ng gabi ay siguradong susugod si Tinang para lang maipagtanggol si Lilet kay Patricia. Dumating na nga ang gabi ng pagpunta ni Lilet sa bahay ni na Patricia. Tuwang-tuwa si Ramir sa pagsalubong kay Lilet. Ganun rin naman si Trixie. Masaya si Trixie dahil makakasama niya ang ate Lilet niya sa kwarto niya sa pagtulog. Si Patricia naman ay hindi halata ang kaplastikan. Magaling ang acting niya sa pagpapanggap. Hindi makaramdam ang lahat na nagbabait-baitan lang si Patricia para makuha niya ang loob ni Ramir at para pasakayin si Lilet. Nagkwentuhan muna sina Lilet at ang pamilya Ingano. Mga ilang sandali pa ay nagpaalam na rin sila sa isa't isa. Magsisimula na silang matulog dahil pare-pareho silang napagod sa nagdaang araw. Masayang-masaya si Lilet dahil winelcome siya ni Trixie sa kwarto nito. Ganun rin si Trixie. Maayos niyang pinatunguhan at pinakisamahan si Lilet bilang ate niya. Samantala, naghahanda na rin si Patricia sa pagtulog. Naglinis muna siya ng katawan niya at nag-skincare. Habang nakaharap sa salamin ay kinakausap ang sarili sa isip niya. Masaya siya sa mga nangyayari ngayon dahil tagumpay ang plano niyang mategi si Attorney Mir. Gumagana rin ang pagpapanggap niya, pero isang tao ang hadlang sa kaligayahan. Si Lilet, sinusumpa ni Patricia sa sarili na matutuluyan rin mawala sa buhay nila si Lilet. Mga ilang sandali pa, habang natutulog si Ramir sa tabi niya, unti-unting tumayo si Patricia para makahanap ng tiyempo kay Lilet para tapusin ang buhay nito. Pagkakataon ni Patricia ang gabing ito dahil pwede nila palabasin na binangungot lang si Lilet. Walang mag-aakala ng foul play dahil mabait na siya rito. Dahan-dahang sumilip si Patricia sa kwarto ni Trixie para maniguro. Unang sinilip ni Patricia si Trixie kung mahimbing na ba ito sa pagtulog. Sa ganon, hindi siya maririnig ng anak sa anumang gagawin niya kay Lilet. Unti-unti ay lumapit si Patricia sa higaan ni Lilet. Siniguro niyang mahimbing na rin si Lilet sa pagtulog. Kinuha ni Patricia ang unan para isagawa ang plano. Ididiin niya ito sa mukha ni Lilet hanggang sa hindi siya makahinga at bawian ng buhay.
Gagawin na sana ni Patricia nang biglang magising si Lilet. Mababaw pala ang tulog niya. Hindi siya sanay na makitulog sa ibang bahay. Nagulat si Patricia pero nagdahilan siya na iaabot niya ang unan kay Lilet dahil baka kulang pa kay Lilet ang unan niya. Pagkatapos ay kinamusta ni Patricia si Lilet sa pagtulog nito. Kunwari ay nag-aalala si Patricia dahil namamahay si Lilet. Sabi ni Lilet, okay lang siya. Siguro maya-maya naman ay makakatulog na rin siya. Nakangiti si Patricia na nagpaalam kay Lilet. Naiilang naman si Lilet dahil sumobra naman ata ang pag-aalala ni Patricia. Nakangiti rin siya. Lumabas na si Patricia pero pataas-taas ang kilay niya na nakangiti. Halatang nakikipagplastikan kay Lilet. Kinabukasan umuwi na si Lilet. Agad sinalubong ni Tinang si Lilet. Kinamusta ni Tinang ang pagtulog nito sa mga ingano. Paulit-ulit na tinanong kung sinungitan ba siya ni Patricia. Pinakalman na naman ni Lilet si Tinang. Sabi ni Lilet, ayos lang po ako. Tinang, mali po kayo ng hinala kay Tita Patricia. Totoong nagbago na po siya. Nagtataka si Tinang. Nagulat siya dahil tita na ang tawag ni Lilet kay Patricia. Pinatapos niya ang pagsasalita ni Lilet. Sabi pa ni Lilet, kagabi nga po, sinilip pa niya kami ni Trixie kung mahimbing ba kami sa pagkakatulog. Tinanggap niya po talaga ako kagabi bilang kaparte ng pamilya nila. Hindi lang po basta bisita nila. Nakaismid si Tinang. Lilet, ang payo ko lang sa'yo, basta maging mapagmasid ka pa rin. Oo, maganda ang pinapakita niya sa'yo, pero hindi pa rin ako bilib sa mabilis niyang pagbabago. Mag-ingat ka lang palagi. Tumango si Lilet. Naiintindihan naman niya ang pag-aalala ni Tinang. Pinuntahan naman ni Lilet si Kurt. Dinalaw niya ang kaibigan para ikwento ang magandang nangyari sa pagtanggap sa kanya ni Patricia sa bahay nila. Natutuwa naman si Kurt na nagbago na si Patricia. Ibinida ni Kurt na hindi lang si Patricia ang nagbago, pati na rin siya. Lumapit si Kurt kay Lilet. Nakangiti niyang sinabi na nagbago siya dahil kay Lilet. Nagulat si Lilet. Bakit naman dahil sa kanya? Nagpaparinig si Kurt. Pinaparamdam na niya unti-unti kay Lilet na mahalaga si Lilet, higit pa sa isang kaibigan. Sabi ni Kurt, ikaw lang ang nag-iisang nag-inspire sa akin to become a better man. Hindi ko akalain na ang dating mainitin ng ulo ay magiging pasensyoso at matatag dahil ganon ang pinapakita mo sa mga taong nasa paligid mo. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil naging parte ka ng buhay ko. Sinaway naman ni Lilet si Kurt. Tinukso niya ang kaibigan dahil nagiging madrama na siya hanggang nauwi sa biruan ang usapan nila. Sa kabilang banda, dumalaw si Ramir sa puntod ni Attorney Mir. Pinakita ni Patricia na hindi na siya nagseselos kaya sumama siya. Noong una, dalawa sila ni Ramir sa harapan ng puntod ni Attorney Mir. Inaya na ni Ramir si Patricia sa kotse pero nagpaiwan na muna siya. Kinausap ni Patricia ang puntod ni Attorney. Sinabi niya ang mga plano niya nang nakangiti. Alam mo, one day, kapag nakuha ko na ang tiwala ng lahat and when Lilet least expects it, I will get rid of her. Just I get rid of you. Siyempre, mag-ina kayo. Kung ano ang nangyari sa'yo, gagawin ko rin sa anak mo. Sa anumang paraan. Magpapasalamat ka sa akin dahil magiging masaya ka na. Makakasama mo na ang anak mo. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Lily at Matias, Attorney at Law. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.